Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Bis na natuwa si Daryl sa kanyang puso nang maramdaman nito ang pag-aalala ng Secmaster. Nakaka-interes. Nagsasalita pa siya kagabi na gusto na niya akong paalisin, pero bigla itong nag-alala nang ilagay ko sa panganib ang aking buhay. Napangiti si Daryl habang naiisip iyon. Magiging maayos ito. Bahagyan nitong tinapik ang kamay ng Secmaster para pakalmahin ang babae, at kaagad itong lumapit kay Zubaiji. Ikaw. Labis na nag-alala si Jasmine nang tingnan nito si Daryl at pumadyak. Wow! Nagsimulang mag-usap ng may nagmamadaling tono ang mga nakapalibot na alagad nang makita nila ang sitwasyon. Hahamunin ng Lord Master ang white-clad na lalaki. Napakalalaki ng Lord Master. Oo. Kahit na hindi siya ganoon kalakas ay ipaglalaban nito ang Secmaster sa ganitong sitwasyon. Nakakamangha ang kanyang tapang. Hindi nakapagtatakang malapit sa kanya ang Secmaster. Sinong hindi magugustuhan ang lalaking katulad niya? Nag-usap-usap ang mga alagad at pinuri ng mga ito si Daryl. Sa parehong sandali ay kalmado ang nakatayong si Debra habang walang reaksyon ang maganda nitong mukha. Ngunit patago itong nag-alala para kay Daryl. Nababaliw na ba si Daryl? Napakalakas ng aura ng lalaking iyon. Hindi rin magpapadalos-dalos sina Jackie at ang Secmaster, pero bukas niya itong hinamon. Mabait ang puso ni Debra. Kahit na hindi niya nagustuhan ang mga naging pag-uugali ni Daryl, nag-alala pa rin ito sa kalagayan ng lalaki dahil sa taglay niyang kabaitan nang makita nito ang paghamon ni Daryl kay Zubaiji ng sandaling iyon. Nakatatandang kapatid. Nang sandaling iyon ay bahagyang hinawakan ng mga alagad sa kabilang dulo ang kamay ni Selena at tinuro si Daryl. Tuturuan ng leksyon ni Lord Master ang lalaki. Nakakasabik. Gusto lamang niyang mamatay dahil masayadong malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili. Masungit na sambit ni Selena. Mababa pa rin ang tingin ni Selena kay Darren kahit na siya na ang Lord Master ng Sunset Sect. Sa puso ng babae ay sinwerte lamang si Daryl kaya ito naging Lord Master, dahil na rin pinaboran ito ni Jackie at ng Secmaster. Ordinaryo lamang ang kanyang lahas at hindi nito kapantay ang nakaputing lalaki. Gusto lamang nitong makakuha ng atensyon ng sandaling iyon. Aking kaibigan. Nasa harap ni Zubaiji si Darren. Nakangiti niya itong tiningnan at nagsalita. Aking kaibigan, hindi angkop na magdulot ka ng gulo sa aking teritoryo. Katunayan ay nais itong tawaging Brother Ju ni Daryl. Ngunit nagpigil ang lalaki nang maalala nitong may mga nanonood na tao sa kanyang likuran. Iyong teritoryo. Napakunot ng noo si Zubaiji at tiningnan nitong maigi si Daryl bago magsalita. At sino ka naman? Ako ang Lord Master ng Sunset Sect. Sa madaling salita, pagmamay-ari ko ang palasyong ito. Kalmadong sagot ni Daryl habang nakangiti. May-ari. Nagningning ang mga mata ni Zubaiji nang marinig iyon at natawa ito. Ikaw ba ang pinuno ng lugar na ito? Tumingin si Zubaiji kina Jackie at Jasmine bago magpatuloy. Ibig bang sabihin ay mga babae mo ang dalawang Diyos ang iyon? Dude, naks naman. Sinwerte ka. Inaasar lamang nito ang dalawang nagagandahang babae nang pinagtanggol sila ng lalaking iyon. Mukhang mayroong malapit na relasyon ang lalaki sa dalawa. Sush! Namula ng matindi si Jackie nang marinig ito ang sinabi ng lalaki at galit itong tumitig kay Zubaiji. Hindi talaga naaangkop. Siya ang Elder Master ng Sunset Sect. Paano siya magiging babae ni Darren? Isa pa, nakapag-cultivate si Darren ng mga biyayang pangwalong buhay ang dami para lang makasama niya ang kanyang kapatid. Anong karapatan ni Daryl para gawin niya itong babae niya? Dude. Kinausap ni Zubaiji si Daryl. Anong gusto mo? Nandito ka ba para paalisin din ako? Ano sa tingin mo? Nakangiting sagot ni Daryl. Sandaling nagulat si Zubaiji bago nito makita ang kalmadong tingin ni Daryl bago kaagad na bumalik sa wisyo. Suminghal ito at nagsalita. Pre, walang laban sa akin ang lakas mo. Sa tingin ko ay dapat kang sumunod at gumilid bago kita aksidenteng mapatay. Mayroong mapagmataas na ekspresyon si Zubaiji nang sabihin niya iyon, hindi nito alam na si Daryl ang taong nasa kanyang harapan.
Hindi man lang nito napansing tinago ni Daryl ang kanyang kapangyarihan. Tigilan na ang walang kabuluhan at gawin na lang natin. Kalmadong sagot ng nakangiting si Daryl. Sige. Mabuti naman. Suminghal si Zhu Beiji. Binalaan ng Akita pero hindi mo ka nakinig. Huwag mo akong sisisihin sa pagiging malupit dahil gustong-gusto mong mamatay. Itinaas nito ang kanyang mga kamay at biglang lumabas ang dalawang liwanag mula sa mga ito. Pre, isang karangalan mo ang personal na pag-atake ko sayo. Kumalat ang boses ni Zubaji, bago nito malamig na binulong ang tatlong salita. Heavenly Tiger CRY. Roar. Kaagad na narinig ang malakas na pag-angil ng isang tigre. Higit sa 10 metro ang sumabog sa ulap na tigre, mayroon itong kulay dilaw na mga batik at naglabas ito ng malakas na aura. Patayin siya. Parang baliw na sigaw ni Zubeiji, at itinuro si Daryl. Isa sa ultimate techniques ni Zubeiji, ang Heavenly Tiger CRY. Noong una ay naisip ni Zubaji, na hindi karapat-dapat gamitan ng kanyang ultimate technique ang taong nasa kanyang harapan. Ngunit nakatuon ang pag-iisip nito sa napakaraming nagagandahang dilag mula sa Sunset Sect, at ayaw nitong mag-aksaya ng maraming oras sa pakikipaglaban kay Daryl, kaya nagdesisyon itong tapusin kaagad ang lalaki. Napagdesisyonan niyang kukunin niya ang Sunset Sect sa oras na matalo niya ang taong iyon. Mapapasakan niya na ang mga magagadang babae sa oras na iyon. Kaagad na umangil ang tigre at kaagad na sinugod si Daryl. Nabali ang mga hangin saan man ito magpunta. Gasp! Hindi mapigilang magulat at huminga ng malalim ni Jackie, ng Sect Master, at ng mga nakapalibot na alagad nang makita nila yon. Napaka makapangyarihan. Naisip siguro ng nakaputing lalaki ang patayin si Daryl gamit lamang ang isang galaw. Ginamit nito ang kanyang ultimate technique. Kaahit na mula ito sa internal na enerhiya, ay labis ang pagkabigla sa aura ng yellow-spotted tiger, at pinahirapan nito ang mga nakapalibot na tao. Sinong makakaharang sa kanya? Darren. Hindi mapakali ang Sect Master, at lalapit sana ito para tumilong pero hindi niya ito nagawa sa oras. Anong nangyayari? Nagulat din si Daryl. Napakalakas pala talaga ni Brother Zhu. Katunayan ay iyon ang unang pagkakataon na labanan ni Daryl si Zubaji magmula noong nakilala niya ito. Hindi ito nataranta kahit na nagulat siya. Kalmadong umatras si Daryl at lumundag ito sa gitna ng ere nang makita niya ang papalapit na mabangis na tigre at malinis nitong naiwasan ang pag-atake. HMM. Nagulat at natuwa ang mga alagad ng Sunset Sect sa eksena. Anong nangyayari? Malinaw na walang laban ang kapangyarihan ni Darren sa nakaputing lalaki, pero naiwasan pa rin ito ang napakalakas na pag-atake. Mukhang tinatago niya ang naiyang kapangyarihan. Napakunot si Jackie at tiningnang maigi ng komplikado nitong mga mata si Daryl. Mukhang tinatagi ni Darren ang kanyang kapangyarihan. Magaling, pre. Dumili ng ekspresyon ni Zubaji nang kausapin nito si Daryl. Nagawa mong iwasan ang aking ultimate technique. Mukhang kailangan ko itong seryosohin. Buzz! Sumabog ang internal na enerhiya mula kay Zubaji nang direkta nitong inatake si Daryl. Talagang mabilis ang kilos ni Zubaji, at sa isang kisapmata lamang ay nasa harapan na ito ni Daryl. Nakita ang seryosong ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Gusto lamang nitong tapusin si Daryl, kaya naman mabilis nitong inatake ang lalaki. Kadalasan ay normal lamang iyong maiiwasan ni Daryl. Ngunit gustong makalapit ni Daryl kay Zhu ng oras na yon, kaya naman hindi nito iniwasan ang pag-atake ng lalaki, at inilahad ang kanyang palad para salubingin ang pag-atake nito. Nagsalubong ang kanilang mga palad at hindi ito naghiwalay. Wow! Biglang nagkagulo ang mga taong nasa lupa nang makita nila ang kaganapan. Sinubukang makipaglaban ng Lord Master sa lalaking ito. Gusto niya bang mamatay? Tama, hindi maisip ang lakas ng nakaputing lalaki. Paano mananalo ang Lord Master? Ang lalaking ito. Nagulat din si Zubaji nang patago itong suminghal. Sino siya para subukang kalabanin ako? Gusto niyang mamatay. Brother ZH. Mahina at mahinahong nagsalita si Daryl matapos magdikit ng kanilang mga palad. Ako ito, si Daryl. Nasa gitna ng ere sina Zubaji at Daryl. Napakahina ng kanyang boses at tanging sila lamang dalawa ang makakarinig noon. Ano?
Biglang nanginig si Zubaji, at hindi ito makapaniwala nang tingnan niya si Daryl. Ang lalaking ito ay ang kapatid na Daryl. Ang kanyang anyo. Napangiti si Daryl nang makita nito ang nagtakang hitsura ni Zubaji, at saka nagsalita. Ginamit ko ang transfiguration powder, at kumuha ng ibang pagkatao. Bumalik sa wisyo si Zubaji nang marinig niya iyon at huminga ito ng malalim bago magsalita. Bro, anong nangyayari? Bakit ka nasa Yellow Sea Continent at gumamit ng ibang pagkatao? Puno ng paghihinala ang mga mata ni Zubaji nang sabihin niya iyon. Naramdaman nitong hindi sapat ang lakas ng kanyang utak para iproseso ang sitwasyon. Noong ay dinala lamang ni Zubaji si Shentel sa isang tagong lugar para magpalakas noong siya ay naging sugatan sa North Moana Continent dahil kay Yang Jian. Sa parehong sandali ay patago itong nagtuon ng atensyon sa North Moana Continent. Nang panahong iyon ay sinabing nakipagsanib puwersa si Yang Jian kay Chang'e at pinatay nito si Emperor Haoyi. Noong una ay hindi pinanasin ni Zubaji ang mga paratang. Pero matapos ang ilang sandaling pag-iisip ay napagtanto nito na mayroong hindi tama. Ngunit nalungkot si Zubaji at hindi nito alam kung nasaan si Chang'e, kaya nauwi ito sa wala. Patuloy nitong sinama si Shentel sa kanyang paglalakbay. Noon ay nakarinig ng balita si Zubaji na pinamunuan ni Yang Jian ang isang hukbo para masakop ang South Cloud, ngunit natalo ito ni Daryl. Kaya ang nasa isip ni Zubaji ay nasa South Cloud si Daryl. Ngunit hindi nito inakalang makikita niya ang lalaki roon. Say! Mapait nang umiti si Daryl at sumagot. Mahabang istorya. Mag-usap tayo mamaya, Brother Zhu. Magkunwari kang hindi mo ako kilala at maghanap ng paraan para makuha natin mamaya si Debra. Nakalutang pa rin sa ere ang dalawa habang nag-uusap at nagkunwaring matinding naglalaban. Debra? Napakunot ang noo at tumingin sa ibaba si Zubaji. Nagulat ito nang mapansin niya si Debra. Anong binabalak ni Daryl? Babae niya si Debra, bakit naman niya gustong ilayo ito? Sandaling nanatili noon si Zubaji, kasama ang pamilya Carter. Natural na kilala nito si Debra. Nang sandaling iyon ay hindi nito alam na nawala ang memory, ni Debra, at tuluyan nitong nakalimutan si Daryl. Sumagot si Zubaji nang bumalik ito sa wisyo. Okay, gagawin ko ang utos mo. Buo ang tiwala nito kay Daryl kahit na hindi pa rin niya tuluyang naiintindihan ang sitwasyon. HMM. Ngumiti si Daryl at sinabi sa lalaki ang kanyang plano. Komplikado ang ekspresyon ng mga taong nasa baba habang nakatingin kina Daryl at Zubaji. Talaga bang makapangyarihan, si Lord Master? Oo, ang tagal na nilang naglalaban pero nandoon pa rin siya. Maaari kayang hindi ginamit ng Lord Master ang kanyang buong lakas. Patuloy ang pag-uusap ng mga tao, hindi nila maitago ang gulat sa kanilang mga puso. Maraming alagad ang nag-iba ang tingin kay Daryl, puno ng paghanga ang mga ito. Hindi napansin ng mga taong mula sa Sunset Sect na nag-uusap sina Daryl at Zubaji, kahit na mukhang matinding naglalaban sa ere ang dalawa. Okay. Mahinang nagsalita si Daryl matapos nito sabihin ang naiyang plano kay Zubaji. Brother Zhu, oras na. Simulan na antin. HMM. Tumango at nagkunwaring mayabang si Zubaji, sumigaw ito. Tapos ka na, pre. Malupit itong umatak gamit ang brutal na pamamaraan, pero hindi nito ginamit ang kanyang internal na enerhiya. Aray. Nagkunwari si Daryl na nasaktan siya ng internal na enerhiya ni Zubaji at natumba sa sahig. Nahirapan ito at humakbang ng isang dosena pa atras. Ano? Nabigo ang Lord Master. Nagulat ang nakapalibot na Sunset Sect nang kanilang makita ang nangyari. Noong una, akala ng mga ito ay may tiyansang manalo ang kanilang Lord Master, pero hindi inasahan ang pagkabigo nito sa huli. Wala pa ring malay ang lahat na umaarte lamang sina Daryl at Zubaji. Daryl! Bumalik sa wisyo ang Sect Master makalipas ang ilang segundo. Mabilis itong lumapit at sinuportahan si Daryl habang nag-alalang nagtanong. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? May pag-aalala rin ang mga mukha ng maraming alagad na lumapit. Sa Jackie lamang ang bukod tanging tao na walang emosyon ang komplikadong tingin kay Daryl. Hindi nito napansin ang patagong pag-uusap ni Daryl at Zubaji sa gitna ng ere. Ngunit noon ay may opinyon itong pangkaraniwan lang ang kapangyarihan ni Darren,
pero bigla itong naging napakalakas. Kahina-hinala. Ngumiti at umiling si Daryl nang makaharap nito ang Secmaster, at ang mga pag-aalala ng mga alagad bago magsalita. Ayos lang ako. Pagtapos ay pinaalalahanan ni Daryl ang Secmaster. Napakalakas ng lalaking ito. Wala akong laban sa kanya. Kailangan niyong mag-ingat. Kinagat ng Secmaster ang kanyang labi at tumango. Sush! Nang oras na iyon ay mabilis na lumapit si Jubaji kay Debra habang nakay Daryl ang atensyon ng lahat. Jab. Jab. Kasing bilis ng kidlat na pinindot ni Jubaji ang acupoints ni Debra. Kaagad na nagulat at hindi nakagalaw si Debra. Nagulat at nagalit ang babae. Anong ginagawa mo? Nang sandaling iyon ay nataranta si Debra at hindi nito inakalang biglang atake sa kanya ang nakaputing lalaki. Haha! Bahagyang natawa si Jubaji at mukha itong nagnanasa. MY. Napakaganda ng babaeng ito, hindi kayang makipaglaban sa'yo ng isang diyosa. Nasa iyo lang ang atensyon ko sa dinami-rami ng magaganda rito. Halika, sundan mo ako. Haha! Pagtapos ay hinablot ni Jubaji si Debra at kumuway kay Shentel sa di kalayuan bago tuluyang lumipad palayo. Sinunod ni Jubaji ang plano ni Daryl. Simple lang ang plano ni Daryl. Nagkunwari itong walang laban kay Jubaji bago umarte na tila sugatan para makuha ang atensyon ng Sunset Sect. Tapos ay biglang atake at kukunin ni Jubaji si Debra. Katunayan ay hindi na gustong magdulot ng abala ni Daryl pero wala itong ibang magagawa. Kinamuhian na ito ni Debra dahil sa paglaso ni Donoghu sa utak ng babae. Kung ipapaalam niya ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi lamang hindi aalis ang babae, pero lalaban din ito. Ang pinakamahalaga ay nasa main altar sila ng Sunset Sect. Baka hindi nila mailalayo si Debra kapag nagulo ang sitwasyon, kahit na magsanib puwersa pa sila ni Jubaji. Matapos ang mahabang pag-iisip ay naramdaman ni Daryl na yon lang ang pinakaligtas na paraan. Nakapabilis ng mga pangyayari. Nang bumalik sa wisyo ang mga alagad ng Sunset Sect, ay tuluyan nang nawala sa kanilang paningin sina Jubaji, Debra, at Shentel. Haha! Labis na nasabik si Daryl nang makita nito ang sitwasyon. Matagumpay ang kanyang plano. Sa wakas ay wala na itong alalahanin dahil nailayo ani Jubaji si Debra. Sush! Mabilis na naging hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Jackie habang pinanood nito ang paglayo ni Jubaji kay Debra. Matindi itong nagalit. Tinitingala ng mga cultivator ang nakakatakot na sektang Sunset Sect, pero nakuha sa harap ng publiko ang isa sa kanilang mga alagad. Labis itong nakakahiya. Bilis! Hindi mapakali ang Secmaster nang mag-utos ito sa nakapalibot na mga alagad habang sinuportahan si Daryl. Bilisan niyong habulin ang lalaking iyon at iligtas si Miss Debra. Matapos mag-iba ang tingin ng Secmaster kay Daryl, ay kaagad nitong tinato bilang isa sa kanyang mga alagad ang mga kaibigan ni Daryl. Hindi ito mapakali nang makita niyang nakuha si Debra ng oras na yon. Wala pa ring alam ang Secmaster na matindi itong pinlano ni Daryl. Masusunod, Master. Sumagot ang mga alagad at hahabulin na sana ng mga ito ang lalaki nang bigla silang pigilan ni Jackie. Hindi na kailangan. Makahulugan ang pagngiti ni Jackie at wala itong buhay na nagsalita. Hindi natin nasimulan ang seremonya ng pagsisismula para kay Debra, kaya hindi siya miyembro ng Sunset Sect. Wala na tayong pakialam kung mabubuhay o mamamatay ba siya. Katunayan ay matindi ang galit ni Jackie nang makita nitong kunin si Debra. Pero nagdesisyon ito na hindi na mag-alala pa sa babae sa ngayon nang maalala nito ang kahina-hinalang si Darren. Nang oras na yon, ang mas mahalagang gawin ay ang malinaw ang totoong pagkatao ni Darren Darby. Nagulat ang Secmaster at ang mga nakapalibot na alagad nang marinig nila ang sinabi nito. Patago ring napakunot ng noo si Daryl. Hayop! Hindi lamang mapagpasya si Jackie pagdating sa paghawak sa mga pangyayari, malupit din ito. Noon ay gusto pa nitong pasalihin si Debra sa Sunset Sect, pero ngayon ay wala na itong pakialam. Pero hindi na nag-alala pa si Daryl tungkol doon dahil nakaalis na si Debra. Darren! Dahan-dahang lumapit si Jackie at makahulugang ngumiti kay Daryl. Hindi ka ba nag-alala na nakidnap ang iyong kaibigan?
Nagningning ang mga mata ni Jackie nang sabihin niya iyon na parabang nakita niya ang pag-arte ni Daryl. Nag-aalala ako. Mapait na ngumiti at sumagot si Daryl. Pero anong mabuting idudulot ng pag-aalala? Nasugatan ako ng taong iyon pero hindi ako gustong tulungan ng Elder Master. Anong magagawa ko? Malamig ang boses ni Jackie nang suminghal ito. Wow, ipagpatuloy mo pa ang iyong pag-arte. Ang taong iyon ay nasa Heaven Ascension level, habang iyako ay isa lamang Martial Emperor, pero nagawa mong makipaglaban sa kanya ng napakatagal. Kahina-hinala. Naging matulis ang mga tingin ni Jackie. Tinatago mo ang iyong kapangyarihan, tama ba ako? Hindi ka rin tinatawag na Darren Derby, hindi ba? Sabihin mo sa akin, sino ka? Sush! Labis ang pagkagulat ng mga tingin kay Daryl ng Sect Master, at ng mga nakapalibot na alagad. Hindi nagkakamali ang Elder Master. Noong una ay inakala nilang napakagaling na doktor ni Darren, pero hindi nila inasahan na mayroon pala itong napakalakas na kapangyarihan. Totoong kahina-hinala ang kanyang pagkatao. Matindi ang pag-obserba ng Sect Master kay Daryl habang matindi rin ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Hindi lamang mahusay si Darren sa larangan ng medisina, master din ito sa kaligrapiya. Nang sandaling iyon ay nadiskubre nila na malakas ang kapangyarihan nito. Paano magkakaroon ng marami at mahuhusay na talento ang isang hindi kilalang taong isa? Elder Master. Ngumiti at kalmadong sumagot si Daryl. Sinabi ko na noon pa lang na isa lamang akong ordinaryong tao na si Darren Derby. Bakit ba napaka-interesado ninyo kung sino ako? Kalmado at hindi nataranta si Daryl ng sandaling iyon. Kahit na naghinala si Jackie sa lalaki, at wala itong pruweba. Wala itong ibang paraan kung magpapatuloy pa ang lalaki na hindi sabihin sa kanila. Napagdesisyonan ni Daryl na umalis kaagad kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Naubos na ang pasensya ni Jackie, at malamig itong nagsalita. Nakikita kong ayaw mo pa rin magpakatotoo. Hindi ka ba natatakot na baka patayin kita? Medit nagalit din si Daryl. Anong mali kay Jackie? Tapos na ba siya? Nang sumunod na segundo ay ngumiti si Daryl at kalmadong nagsalita. Elder Master, maaaring wala kang magiging laban sa akin kung action ka. Kung hindi ka naniniwala, ay maaari nating ikumpara ang mga sulat at magkaroon ng kaunting paglalaban. Nagsimula ng mainis si Daryl sa mga tanong ni Jackie, at tinamid itong magpatuloy dahil nakaalis naman na si Debra. Siyempre, ay hindi nagpadalos-dalos si Daryl sa kagustuhan nitong makipaglaban kay Jackie, gusto lamang niya itong gawing oportunidad para makaalis sa Sunset Sect. Wow! Nang sandaling iyon ay nagkagulo ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga alagad habang nakatingin kay Daryl. Anong problema ni Darren? Makikipaglaban ba siya kay Elder Master? Oon ga, tinanong lang naman siya ng Elder Master sa tunay niyang pagkatao pero naging sobrang sensitibo niya rito. Mukhang problemado siya. Hindi napigilang lumapit ni Selena para pagsalitaan si Daryl. Darren, napakatapang mo naman para sagutin ng ganyan ang Elder Master. Hindi na itago ni Selena ang inis sa kanyang puso, nagpatuloy ito. Huwag mong kakalimutan na binigay sa iyo ng Elder Master ang katayuan mo ngayon. Wala ka kung wala siya. Suminghal at hindi ito pinansin ni Daryl. Napahiya si Selena sa hindi pagpansin sa kanya ni Daryl. Nanginig ito sa galit. Kinausap ni Selena si Jackie. Wala lamang si Darren, Elder Master. Ginagamit lang niya ang kanyang relasyon sa Sect Master. Wala siyang respeto sa inyo, at nakalimutan na rin niya ang lahat ng binigay niyo sa kanya. Paano magiging mabuti sa Sect Master ang isang walang pagpapahalagang tao? Isa pa, paano rin siya magiging dedikado para sa Sunset Sect? Maraming sa mga alag ang tumango bilang pagsang-ayong sa sinabi nito. Tama, isa lamang siyang ordinaryong tao. Paano siya naging napakayabang makalipas lamang ang ilang araw? Hindi lamang siya kahina-hinala, masama rin ang ugali niya. Elder Master, hinihimok kita para patayin siya. Hindi natigil ang mga komento ng mga alagad. Malamig at hindi sumagot si Jackie. Sa puso ng mga lagad ay ginagamit lamang ni Daryl ang kanyang relasyon sa Sect Master para sagutin si Jackie, at wala naman talaga itong laban sa Elder Master kung magbabanggaan. Mariing kinagat ng Sect Master ang kanyang labi, at naguluhan ang pag-iisip nito. Anong meron kay Darren?
Bakit gusto niyang makipaglaban kay Jackie nang dahil lang sa hindi pagkakaintindihan? Talaga bang maglalaban sila dahil lang sayaw niyang ibunyag ang tunay niyang pagkatao? Darren. Sa wakas ay bumalik sa wisyo si Jackie bago ito suminghal kay Daryl at sabihin, anong sinabi mo na gusto mong ikumpara ang mga sulat natin? Sinabi mo ring wala akong laban sayo. Okay, sige. Subukan natin. Buzz. Sumabog ang malakas na aura mula sa katawan ni Jackie nang sabihin niya iyon. Sumabog ang mga alon sa kalmaong lawa habang nag-iba rin ang nakapalibot na hangin. Nakakapagpahirap ang aura ng isang Heaven Ascension na cultivator. Siyempre ay hindi nag-alala si Daryl at tumango rin ito. Magaling. Wala na itong ipinag-alala pa dahil hindi na niya kailangan pang magkunwari. Lumingin si Daryl para tingnan ang Sect Master. Sect Master, ikukumpara ko lang ang mga naitala sa Elder Master. Maaari bang huwag kang makisali sa laban namin? Ilang araw lang ang nakalipas noong hindi makagalaw si Daryl dahil sa Skyway Feeder Needle ng Sect Master habang sinubukan nitong tumakas noong naliligo si Jackie. Naramdaman pa rin ni Daryl kung ano ang naging pakirmadam niya noon at nagtangka itong magmadali dahil hindi pa rin siya sigurado sa Skyway Feeder Needle. Hindi dapat makisali ang Sect Master kung lalaban ito kay Jackie. Masyadong mabilis ang kanyang Skyway Feeder Needle at hindi ito magagawang iwasan ng isang tao. Sige. Bahagyang kinagat ng Sect Master ang kanyang labi at saka tumango. Hindi nila ito dapat na seryosohin dahil sinabi ni Darren na ikukumpara lamang nito ang mga naitala sa kanila ni Jackie. Nang sandaling iyon ay hindi alam ng Sect Master na nagkukunwari lamang si Daryl at nais lamang nitong umalis sa kalagitnaan ng kanilang paglalaban. Umatras ang lahat ng mga alagad nang makita nila ang sitwasyon. Naging sobrang tahimik ang buong lugar. Magkaharap sina Daryl at Jackie sa tabing lawa, mabigat at nakakapagpahirap ang kapaligiran. Elder Master. Mabilis na tumakbo palapit ang isang alagad ng sandaling yon at bumulong ito sa tainga ni Jackie. Ito ang alagad na inutusan ni Jack upang imbestigahan ang pagkatao ni Debra 2 araw na ang nakaraan. Ito rin ang kanang kamay ni Jackie. Sush! Mabilis na nanginig si Jackie nang marinig nito ang balita ng alagad at hindi nito naitago ang gulat sa kanyang puso. Sect Master ng Artemis Sect sa Great Eastern ang nakidnap kanina lamang na si Debra. Babae rin siya ni Daryl. Biglang may naisip si Jackie at hindi naalis ang mga tinig nito kay Daryl. Dahil sa labis mong pag-aalala para kay Debra, paniguradong ikaw si Daryl Darby. Hayop! Kaagad na nagulat si Daryl sa pagbunyag ni Jackie sa kanyang pagkatao. Nakakamanghang malaman kaagad ni Jackie ang kanyang tunay na pagkatao nang mabalitaan nito kung sino si Debra. Bumalik sa wisyo si Daryl makalipas lamang ang 2 segundo, saka ito ngumiti at nagsalita. Tama! Inunat ni Daryl ang kanyang kamay at inalis ang transfiguration powder na nasa kanyang mukha, bumalik ang orihinal nitong anyo. Biglang naging sobrang gwapo ng kanina'y ordinaryong mukha lamang, angular ang mga detalye sa mukha nito. Wow! Kaagad na nanginig ang lahat ng magulat at hindi makapagsalita ang mga ito, ang Sect Master, at ang mga alagad. Si Daryl Darby ang taong ito. Ang sikat sa buong mundo na si Daryl Darby. Ang taong nakatalo sa North Moana Army. Ang Sect Master ng Elysium Gate at ang Emperor ng Westrington. Nang sandaling iyon ay nanigas ang paligid ng Holy Lake. Lalo na ang Sect Master, matindi itong nanginig habang nakatingin kay Daryl. Ang sikat na si Daryl Darby pala ang lalaki. Mas bumilis ang tibok ng puso ng Sect Master nang maisip niya iyon. Alam ng Sect Master na hindi ito ordinaryong tao matapos niyang masaksihan ang kaligrapiya ni Daryl, pero hindi niya inakalang sobrang sikat pala nito. Ang Sect Master ng Elysium Gate, ang bayani ng World Universe, at ang Emperor ng Westrington, hindi posible para sa isang tao ang magkaroon ng napakaraming titulo. Matindi rin ang pagninig ni Selena habang gulat itong nakatitig kay Daryl, gulat na gulat ito. Sobra ang pagkagulat ng babae. Iyon ang lalaking nakapagpamangha sa buong Nine Mainland, si Daryl Darby. Ngunit palagi nitong pinahirapan ang mga bagay para sa lalaki. Daryl Darby. Nang sandaling iyon ay bumalik sa tamang pag-iisip si Jackie, at tiningnan nitong maigi si Daryl. Pinagkiskis niya ang kanyang mga ngipin at nagsalita.
Ikaw pala, huwag mong aasahan makakaalis ka ng buhay sa Sunset Sect ngayong araw. Napakalamig ng kanyang tono at nagsimulang mapuno ng hindi matigil na nakamamatay na intensyon ang kanyang mga mata. Natalo ito ni Daryl sa harap ng publiko sa famed Sword Manor. Isa yung hindi malilimutang pagkapahiya para sa kanya. Mas lalo pang nagalit si Jackie nang maalala nitong sumilip pa ang lalaki sa kanyang pagligo 2 araw na ang nakaraan. Buzz! Sumabog ang malakas na aura mula kay Jackie nang magsalita ito bago itaas ang kanyang mga kamay at umatak kay Daryl. Kapatid, huwag! Hindi mapigilang sumigaw ng Sect Master dahil sa pag-aalala nito sa sitwasyon. Marami itong narinig na magagandang bagay patungkol kay Daryl kahit na ito ang unang beses na makita niya ang lalaki. Isa pa, nang sandaling iyon ay naramdaman ng Sect Master na napakalakas ng tunay na kapangyarihan ni Daryl. Mainitin ang ulo ni Jackie. Suminghal si Daryl nang makita nito ang pag-atake ni Jackie, hindi man lang nag-alala ang lalaki. Pagtapos ay mabilis itong lumapit at hinarap ang atake ni Jackie. Klang! Maririnig ang mahabang tunog. Kumalat ang malakas na internal na enerhiya nang magbanggaan ang dalawa. Medyo dumaing si Jackie bago ito nanginig sa gitna ng ere at matinding napaatras na may layong 10 metro. Sa kabilang banda, napaatras lamang ng ilang metro si Daryl at nagawa nitong ibalik sa kaayusan ang kanyang sarili. Malinaw na lamang si Daryl sa banggaang iyon. Wow! Nagulat ang lahat nang makita nila ang sitwasyon, mapa Sect Master man o ang mga nakapalibot na alagad. Napakalakas ni Daryl. Hindi yun tama. Isa lamang Martial Emperor si Daryl, pero isang Heaven Ascension si Jackie. Mas mataas ito ng isang level kaysa kay Daryl, pero bakit mas lamang si Daryl sa ataking iyon? Nang sandaling iyon ay hindi alam ng mga tao na nag-cultivate si Daryl ng pure energy scripture. Makapal ang internal na enerhiya nito. Isa pa, malapit na rin ito maabot ang Heaven Ascension. Nang sandaling iyon ay nagulat at nagalit si Jackie. Noong una ay inakala nitong matatalo siya ni Daryl sa famed Sword Manor, dahil sa Heavenly Halberd na kapangyarihan at hindi nito mapapantayan ang babae kung lakas lang din ang pag-uusapan. Ngunit naintindihan ni Jackie sa kaninang pag-atake na mas malakas kaysa sa kanya ang purong internal na enerhiya ni Daryl. Labis na napahiya at nakaramdam ng galit si Jackie bukod sa pagkagulat nito sa mga pangyayari. Sinigawan nito si Daryl, Daryl. Huwag mong aasahang makakaalis ka rito kahit na puro ang iyong internal na enerhiya. Kahit ano ang mangyari ay kukunin ko ang buhay mo. Okay. Inaasahan ko yan. Ngumiti at sarkastikong sumagot si Daryl. Katunayan ay hindi gusto ni Daryl na magkaroon pa ng paglalaban, gusto na lamang nitong umalis kapag may pagkakataon. Ngunit nagbago ang isip nito nang makita niya ang galit sa kanya ni Jackie. Dapat sirain ni Daryl ang tiwala ni Jackie sa kanyang sarili. Kung hindi ay magiging malaking problema sa hinaharap ang isang babaeng mayroong malakas na personalidad katulad ni Jackie. Hindi lamang isang Elder Master ng Sunset Sect si Jackie. Siya rin ang Sect Master ng Illusion Sound Sect at hindi ito isang ordinarong tao. Mamatay ka na. Hindi na nag-abala pang magsalita si Jackie. Sumigaw ito, itinaas ang kanyang mga kamay at muling inatake si Daryl. Naku po. Hindi nataranta si Daryl. Kabaliktaran ay ngumiti ito at nanukso. Susubukan mo ba akong patayin, Elder Master? Napakaganda ng hitsura mo pero napakalupit mo. Paano ka magpapakasal sa hinaharap? Sinalubong ni Daryl ang pag-atake. Sush! Namula ang magandang mukha ni Jackie nang marinig nito ang mga panunukso ni Daryl. Labis itong nahiya at nagalit. Siya ang mataas at makapangyarihang Elder Master ng Sunset Sect at ang Sect Master ng Illusion Sound Sect. Nagbibigay galang ang lahat ng nakakakita rito pero tinukso siya ni Daryl ng sandaling yon. Paano niya yon matitiis? Bang! 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 Patuloy ang paglipad ng dalawa sa ere nang sumabog ang magulong aura. May tiwala pa sa sarili si Jackie noong umpisa, pero nagsimula nitong maramdaman na mayroong mali matapo ang ilang segundo. Labis itong nagulat. Anong nangyayari? Mas mababa kaysa sa kanya ang level ng cultivation ni Daryl, pero hindi niya ito matalo-talo. Nang sandaling iyon ay hindi pa rin alam ni Jackie
na sobrang puro ng internal na enerhiya ni Daryl kahit isa lamang itong martial emperor. Ito ay dahil sa nag-cultivate ang lalaki ng pure energy scripture. Sobra-sobra ito kung makikipaglaban sa isang heaven ascension na cultivator kung gagamit ang lalaki ng buong lakas. Matinding kinabahan ang Secmaster at ang mga alagad na nasa ibaba nang makita nila ang sitwasyon. Tila sasabog ang kanilang mga puso. Mahirap kalabanin si Daryl. Isang pagsubok para sa Elder Master ang talunin ito. Lalo na ang Secmaster, mariin nitong kinagat ang kanyang labi, habang nakatingin sa dalawang anyong naglalaban sa gitna ng ere. Puno ng pag-aalala ang maganda nitong mukha habang labis ang komplikadong naramdaman ng kanyang puso. Labis na naguluhan ang babae ng oras na yon at gusto nitong tulungan si Jackie para manalo, pero ayaw din nitong makitang matalo si Daryl. Kahit na ilang araw pa lamang na nakasalamuha ng Secmaster si Daryl ay lubos itong nahumaling sa personalidad ng lalaki matapos niyang masaksihan ang husay nito sa medisina at kaligrapiya. Bukod sa nagulat ito ay labis na namangha ang babae nang malaman niya ang tunay na pagkatao nito. Katunayan ay hindi matatanggihan ng sino mang babae ang alindog ng isang taong katulad ni Daryl, kabilang narito ang Secmaster. Sa kanyang puso ay isang kaibigan at kakampi ang taong katulad ni Daryl. Paano ito hindi mag-aalala nang makita nito si Jackie, na matinding nakipaglaban sa lalaki sa gitna ng ere, habang may intensyong pagpatay ang bawat galaw ng mga ito. Katsa! Kinuha at hinawakan ni Jackie ang kanyang evolving murder machine, habang nasa gitna ng ere, nang patagong nag-alala ang Secmaster. Tuluyan itong sumabog at bumaril ang nagningning na mga gintong ilaw mula sa evolving murder machine diretso kay Daryl. Ang sinag na bumaril ay ang mga matatalas na patalim, at katulad ng SKY feeder needle ng Secmaster ay gawa ito sa purple gold frost aeron. Napakatalas ng mga ito, kaya nitong mahiwa ang kahit na ano. Napunit ang nakapalibot na hangin nang sumabog ang isang dosenang sinag. Nakita kong hindi ka patapos. Nagulat at nagalit si Daryl nang makita nitong ginamit ni Jackie ang pamatay na galaw. Mukha lamang ginawa ni Daryl ang lahat, pero nagpigil ito para sa kapakanan ni Jackie, at pinakitaan ito ng awa. Katsa! Nakita sa mga kamay ni Daryl ang Heavenly Halberd, nang sumunod na segundo ay narinig ang malutong na tunog. Lumabas mula kay Daryl ang walang hanggang espiritu ng pakikipaglaban nang magpakita ang Heavenly Halberd at nagdulot ito ng amoy dugo sa nakapaligid na hangin. Ang Heavenly Halberd. Kinagat ni Jackie ang kanyang labi, habang may pangamba nitong tiningnan ang Heavenly Halberd. Ngunit nagdesisyon itong bilisan at matinding makipaglaban kay Daryl para matabunan ang pagpapahiya kanina. Gasp! Nanginig ang Secmaster, at ang mga alagad nang makita nila ang pangyayari. Hindi nila mapigilang magulat. Napakalakas na pamatay sa aura. Hindi kaya'y Heavenly Halberd ang sandatang ginagamit ni Daryl. Nagulat at nag-alala ang lahat para kay Jackie. Lalo na ang Secmaster, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Maaaring wala pa ring laban si Jackie sa Heavenly Halberd ni Daryl kahit na ginamit na nito ang kanyang buong lakas. Sa isang kisamata ay lumipas ang kalahating oras. Ginamit ni Jackie ang marami sa kanyang ultimate techniques gamit ang evolving murder machine, pero hindi pa rin ito matalo si Daryl. Kapatid! Hindi mataranta si Jackie ng sandaling iyon at sinigawan nito ang Secmaster. Hindi lamang mapaglinlang si Daryl, mahirap din itong pabagsakin. Totoong mayabang si Jackie, at hindi ito kailanman hihingi ng tulong sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pero wala na itong pakialam basta mapatay lang si Daryl. Hayop! Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Daryl nang marinig niya iyon. Katunayan ay hindi takot si Daryl kahit na magsanib puwersa pa si Jackie at ang Secmaster. Ang SKY feeder needle ng Secmaster lamang ang kumatatakutan nito. Kasing liit ito ng alikabok at kasing bilis ng kidlat, kaya walang sino man ang makakailag rito. Tiningnan maigi ni Daryl ang nasa ibabang Secmaster, habang naisip niya yon, mabilis itong nag-iisip siya ng estratehiya. Kapatid! Kinagat ng Secmaster ang kanyang labi nang makita ang pagdadalawang isip sa kanyang mukha, habang patagong nag-aalala si Daryl. Mahinahong kinausap ng Secmaster si Jackie. Itigil niyo na ang laban, sa tingin ko ay dapat mo na lamang itong hayaan. Komplikado ang kanyang mga tingin nang sabihin niya iyon, habang hindi ito nakatingin kay Jackie. Nang sandaling iyon ay napuno ng pagkamangha ang puso ng Secmaster para kay Daryl.
Hindi nito gustong makipaglaban sa lalaki. Ano? Nanginig si Jackie nang marinig nito ang sinabi ng babae, habang nag-obserba, at hindi ito mapapaniwalang nakatingin sa Sectmaster. Akala nito ay hindi niya narinig ng maayos ang Sectmaster. Malapit sa kanya ang Sectmaster, pero bakit ayaw niya itong tulungan? Nang sumunod na segundo ay naintindihan din ni Jackie, at matindi itong nanginig. Kapatid, isang jigo si Daryl. Huwag mong sabihing nahulog ka na sa kanya. May biglang naisip si Jackie nang makita ang mapait na pagngiti sa kanyang mukha. Sa tingin ko rin. Pareho ninyong ginamit ang pagiging mag-asawa. Nakikita ko kung bakit ayaw mo siyang saktan. Nasa isip pa rin ni Jackie na may relasyon pa rin ang dalawa hanggang sa panahong iyon. Hindi. Kaagad na namula ang Sectmaster bago ito kaagad na natauhan at hindi mapakaling nagpaliwanag. Walang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Biglang nag-iba ang ulap bago nito matapos ang kanyang sinasabi. Sush! Mabilis na tumalikod si Daryl at lumipad sa distansya habang kinausap ni Jackie ang Sectmaster. Kaya naman hindi nakalimutan ni Daryl na tumalikod at tuksuhin si Jackie habang lumilipad. Mayroon pa akong mga gagawin, Elder Master, kaya hindi na ako maaaring makipaglaro sa iyo. Magkita na lang tayo sa susunod. Nakalayo na ng higit sa 10 metro si Daryl ng sandaling yon. Sush! Nanginig si Jackie nang makita niya iyon. Hinabol ni Jackie si Daryl at nawala sila sa paningin niya. Dalian niyo! Habulin sila. Sobrang nag-aalala ang Sectmaster, kaya napapadyak ito bago sumigaw at utusan ang mga disciples. Opo, Master. Sa wakas, nagising na ang mga disciples, at kaagad hinabol sila Jackie at Daryl. Samantalang si Daryl ay lumilipad na ng ilang minuto. Pero, napansin niya na papalapit na si Jackie, at maaabutan na siya nito. Kahit na hindi malayo ang agwat ng internal energy ni Jackie kay Daryl, siya pa rin ay isang Heaven Ascension Cultivator, kaya mabilis siya. Pero, hindi kinakabahan si Daryl. Sa halip, nawawalan na siya ng pag-asa. Sobrang tigas ng ulo ni Jackie to the point na masakit na tuna sa ulo. Napansin ni Daryl na may bundok sa harap niya habang kinakausap ang sarili. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, lumapag sa baba, tumigil. Sa labas ng gubat, tumigil din si Jackie, at cold na tumingin kay Daryl. Tumigil ka na rin tumakbo sa wakas. Ang cold nitong tono ay puno ng puot at galit. Sigh! Gentle na napabuntong hininga si Daryl bago ngumiti at tumingin kay Jackie. Bakit ko kailangan tumakbo kung hinahabol ako ng isang magandang binibini? Ang ekspresyon ni Daryl ay may hint ng teasing habang nagpapatuloy siya. Jackie, ayaw mo akong pakawalan. Hindi kaya may pagtingin ka sa akin at gusto mo ako pabalikin sa Sunset Sect para maging nobyo mo? Kung ganun, sabihin mo na lang sa akin ito ng diretsyo. Hindi na natin kailangan maging ganito. Puno ng ngiti si Daryl habang sinasabi ito. Sush! Sobrang pula ng mukha ni Jackie pagkarinig dito at sinabi, ang bastos mo. Kapag hinayaan namin mabuhay ang mga taong katulad mo, mas magkakagulo sa future. Kailangan kita patayin ngayong araw kahit na anong mangyari. Ang bastardong Daryl na ito. Umabot na sa ganito ang lahat pero may lakas pa rin siya ng loob na ngumiti at asarin ako. Hindi ito nakakaawa kahit na mamatay siya ng ilang milyong beses. Patayin ako. Ngumisi at umiling si Daryl habang sinsabi, pinapayuhan kita na sumuko na. Kahit na isa kang Heaven Ascension Cultivator, hindi ka match para sa akin. Bumalik ka na. P50. Hindi mapigilan na sumagot pabalik ni Jackie pagkakita sa confidence ni Daryl. Daryl, huwag kang arogante. Huwag mong isipin na hindi talaga kita kayang patayin. Buzz! Nung mga sandaling yon, mabagal na inangat ni Jackie ang mga kamay niya at may malakas na aura ang bumalot sa langit at lupa. Holy Ruin Divine Method. Binuksan ni Jackie ang mapupula niyang labi habang mabagal na sinasabi ito. Ang hangin sa harap niya ay biglang nahati. Isang malaking itim na vortex ang nagpakita sa harap niya. Ito ay ilusyon na gawa mula sa internal energy. Final ultimate technique ni Jackie ang Holy Ruin Divine Method. Hindi niya gagamitin ito maliban na lang kung kailangan talaga dahil masyado ito nang gumagamit ng maraming internal energy. Aabutin ng 1 buwan para makarecover mula dito pagkatapos gamitin ito.
Pero walang pakialam si Jackie para patayin si Daryl. Buzz! 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 Daan-daan na black vortexes ang nagpakita bigla. Ang dating maliwanag na langit ay kaagad dumilim habang ang mga bulk vortexes na ito ay bumuo ng mga nakakatakot na tornado at kaagad lumipad papunta kay Daryl. Mamatay ka, Daryl! Cold na sumigaw si Jackie. Ang malaking black tornado ay dumaan sa pagitan ng langit at lupa at sobrang bilis nito. Dapat ay lalamunin na nito si Daryl sa isang kisap mata. Sobrang nagulat si Daryl at naisip na nabaliw na si Jackie. Alam niya na ang bawat Heaven Ascension Cultivator ay merong final ultimate technique, pero hindi niya inakala na gagamitin ito ni Jackie para patayin siya. Dagdag pa rito, ang teknike na ito ay sobrang nakakatakot. Sa totoo lang, biglang pinagpawisan ng marami Daryl. Ascension of the Nine Dragons. Hindi na nagdalawang isip si Daryl na isigaw ito, at palabasin ang internal energy niya sa last minute. Kaagad namang lumabas ang nakakatakot na aura mula kay Daryl bago may lumabas na 9 na Golden Dragons at kinaharap ang malaking Black Tornado. Ang Ascension ng Nine Dragons ang unang natutunan na teknike ni Daryl bilang cultivator. Tuluyan na niyang na-master ang teknike na ito pagkatapos ng 10 taon. Bang! Ang 9 Golden Dragons ay bumangga sa Black Tornado. Isang nakakatakot na aura ang sumabog at na-cloud ang 1,000 kilometer radius sa paligid nila, nagdilim ang mga langit din na parabang may apokalipse. Naiwang nakatayo si Daryl doon na wala man lang katiting na buhol ang nagulo. Ibig sabihin nito na block ng Ascension of the Nine Dragons ang ultimate technique ni Jackie. Ano? Kinilabutan si Jackie pagkakita dito at sobrang nagulat. Ginamit na niya ang pinakamalakas niyang ultimate technique, pero hindi niya napatay si Daryl. Rumble! Rumble! Nung nasa extreme na shock si Jackie, ang ilalim ng bundok ay biglang nagrumble bago bumagsak at nagkaroon ng higit sa 100 meters na butas dito. Malinaw na nagkaroon ng butas sa may bundok dahil sa aura na inilabas nila Dari at Aki. Ula! Ang bilis ng mga pangyayari. Nag-iba ang mga expressions nila Daryl at Jackie bago pa sila makariyak bago mahulog sa butas. Ang hangin ay dumadaan sa tenga ni Daryl habang nalalaglag siya. Sikretong shock si Daryl. Napansin niya na mainit sa loob ng butas na ito. Mukhang isang malaking underground molten cave ito na may lava river na may mabagal na flow. Hindi na tuloy na nakakapagtaka kung bakit wala kang puno na makikita sa paligid nito. May lava pala ito sa baba. Pero, relaxed pa rin si Daryl dahil hindi naman covered ng lava river ang buong lugar at may paglalapagan pa siya. Thud. Nakalapag na si Daryl. Kahit na mentally prepared siya, napastumble pa rin siya ng ilang hakbang bilang habit. Kaagad naman tiningnan ni Daryl ang paligid niya pagkatapos niya mastable ang sarili, at napansin na sobrang lalim at curvy ng underground molten cave ito. Hindi niya alam kung saan ito papunta. Tumingin si Daryl sa taas at na-estimate na higit sa 1,000 meters ang lalim ng butas. Ginamit ni Daryl ang teknike na ito para mablock ang ultimate teknike ni Jackie, kaya naman naubos ang kanyang internal energy. Mahihirapan siya lumipad ng ganito kataas sa mga sandaling ito. Ang malas ko ngayong araw. Naharas ako ng psychotic na Jackie na yon bago ako mahulog sa lugar na ito. Si Daryl ay may white lily cold flame at hindi natatakot sa lava. Pero, nalulungkot pa rin siya dahil nasa unfamiliar siyang lokasyon. Sush! Nung mga sandaling yon, nakarinig si Daryl ng movements mula sa taas at napansin ang maputlang si Jackie na nahuhulog. Sa state na yon, pwede itong mamatay o mabalian ng buto mula sa pagkakahulog. Hindi na nagdalawang isip si Daryl at kaagad sinalo si Jackie. Kahit na lagi siyang gustong patayin ito, mabait na tao si Daryl at hindi niya kayang makita ito na ma-injured. Ang bango niya. Hindi mapigilan sabihin ni Daryl ito pagkaramdam ng softness nito sa mga braso niya. Ngumiti siya at tumingin kay Jackie. Jackie, hindi kita tinitake advantage. Sadyang sayang lang kapag namatay ang isang gorgeous na taong katulad mo. Slap! Namula si Jackie pagkarinig dito. Sa sobrang galit niya, halos lumagabgab ang mga mata niya at sinampal si Daryl ng walang warning.
Malungkot na hinawakan ni Daryl ang mukha niya at nairita din. Kakasagip ko lang sayo. Okay lang na hindi mo ito ma-appreciate pero bakit sinampal mo ako? Ang unreasonable nito. Daryl, jigo ka talaga. Ayaw kong sagipin mo ako kahit na mamatay ako mula sa pagkahulog. Cold na sinabi ni Jackie habang may galit sa mga mata. Sinubukan kumawala ni Jackie mula sa braso ni Daryl. Gasp! Pagkatapos ng ilang segundo, tiningnan niya ang paligid at kaagad kinilabutan. Isa itong underground molten cave. May lava river pa ito. Jackie. Flat na sinabi ni Daryl, alam ko ang rason kung bakit mo ako kinamumuhian. Ito ay dahil sinira ko ang mga plano mo sa famed Sword Manor at ipinahiya ka pa sa harap ng marami. Pero, sinagip ko ang buhay mo kaya dapat settled na ang grudge na ito. Pagkatapos, tumingin si Daryl sa malaking molten cave, at nagpatuloy, mukhang komplikado ang lugar na ito at mainit din. Nasa tadhana na kung makakalabas tayo dito ng buhay. Pagkatapos, humakbang papaharap si Daryl. Dahil nasa mundo na siya ng cultivators sa loob ng maraming taon, kalmado na si Daryl sa ganitong mga bagay. Naniniwala siya na may exit sa mahaba, malaki at malalim na molten cave na ito. Napakagatlabi si Jackie nang hindi sumasagot bago sumunod. Hindi nagkamali si Daryl. Naubos ang lahat ng internal energy ni Jackie pagkatapos gamitin ang ultimate technique niya. Nung mga sandaling yon, halos isang ordinaryong tao na lang siya. Mahihirapan siya lumabas ng cave sa sitwasyon niya ngayon, kaya ang tanging magagawa niya lang ay sundan si Daryl. Silang dalawa, magkasunod, ay sinundan ang lava river at mabagal na naglakad. Ang init mula sa lava river ay ginawang sobrang init ang buong cave. Si Daryl ay may white lily cold flame, kaya naman walang epekto ang init sa kanya. Sa kabilang banda, naubusan na si Jackie ng internal energy. Kaya pa niya nung una pero, unti-unti na niyang hindi kinakaya ito hanggang sa sobrang namumula na ang exquisite face niya at nagsimula na siya magpawis. Kahit na si Jackie ay isang Heaven Ascension cultivator, masyadong marami ang lava sa paligid. Pakiramdam niya tuloy ay parang nasa dagat ng apoy. Dagdag pa dito, sobrang init ng lava. Hindi na niya kaya pang tumagal kahit na isang Heaven Ascension cultivator siya. Uy! Hindi na matago ni Jackie ang curiosity niya pagkakita na normal pa rin si Daryl at nagtanong, Daryl, paanong okay ka pa din? Nung mga sandaling yon, hindi alam ni Jackie na may wild lily cold flame si Daryl. Iniisip niya na may na-cultivate ito na special method, kaya hindi ito natatakot sa mga apoy. Oh! Ngumiti si Daryl pagkakita sa curious expressions nito at sumagot, meron akong white lily cold flame, kaya naman hindi ako nasasaktan ng normal na apoy. Itinaas ni Daryl ang mga kamay niya bago may nagpakitang mga puting apoy habang nagsasalita siya. Ano? Kinilabutan si Jackie pagkakita sa white lily cold flame. Namula ang mukha niya at napuno ito ng pagkagulat. May white lily cold flame siya. Ito ang pinaka-best enchanted flame sa buong mundo. Ito ay may kapangyarihan na makonsume ang iba pang mga enchanted flames. Maraming cultivators ang sumubok na makipag-merge sa white lily cold flame sa loob ng ilang libong taon, pero nag-fail at namatay sa huli. Ang Daryl na nasa harap niya ay isang idiot, pero successful siyang nakipag-merge sa white lily cold flame. Ang unfair ng buhay. Haha! Tuwang-tuwa si Daryl pagkakita sa reaction niya habang sinasadya niya na ipakita kay Jackie ang white lily cold flame para inisin siya. Gusto mo akong mamatay, hindi ba? Hindi na nga ako mamamatay, kaya ko pang mabuhay sa ganitong kapangit na environment. Naiinis ka na ba? Laging ipinagyayabang ni Jackie ang superiority at pagiging arogante niya, dagdag pa nito, sinubukan pa nitong patayin siya. Ang tagal ng gusto ni Daryl na inisin ito at sirain ang ego nito. Nalungkot si Jackie at hindi na nagsalita. Pero, hindi na niya kaya ang init at patuloy na nagpawis. Gasp! Tumingin si Daryl kay Jackie at halos lumuwa ang mga mata niya dahil sobrang sexy nito sa mga sandaling ito. Nag-iba ang ekspresyon ni Jackie. Nagalit at nahiya ito nung naramdaman niya na nakatingin sa kanya si Daryl. Pagkatapos, pinagalitan niya ito, Daryl. Ikaw. Ipikit mo ang mga bastos mong mata. Ipikit ang mga bastos kong mga mata. Nainis si Daryl pagkarinig dito at ginawa ang complete opposite nito,
tumingin ito sa kanya nang hindi kumukurap. Ikaw. Namula ang mukha ni Jackie at nagsisi. Hindi na niya dapat hinabol si Daryl kanina kung alam niya lang na mangyayari ito. Tingnan mo ang nangyari. Hindi lang siya basta naubusan ng internal energy, pero nahulog din siya sa underground molten cave at ngayon ay natitake advantage ni Daryl. Haha! Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya, bago tumawa at sinabi, bakit ka ba hindi mapakali? Sa tingin mo ba ay pinagpapantasyahan kita? Nag-iisip ako kung gagamitin ko ang White Lily Cold Flame sa'yo para matulungan ka na mablock ang init, pero kalimutan na natin ito dahil sinusungitan mo ako. Pagkatapos, pinakita ni Daryl na itinatago niya ang White Lily Cold Flame. Talagang iniisip ni Daryl na gawin ito kanina. Pero, gusto niya itong asarin pagkakita na arogante pa din si Jackie. Gusto mong magmakaawa ako? Managinip ka. Nahihiya at galit siya nung sinabi niya ito. Napakagatlabi si Jackie at minura si Daryl sa puso niya ng ilang daang beses. Ngumiti si Daryl at sinabi, okay, kalimutan na natin ito dahil ayaw mo. Pagkatapos, nagkibit balikat si Daryl at umaktong walang peke, pero mapang-asar niyang tiningnan si Jackie. Napakagatlabi si Jackie sa galit. Alam ng jigong Daryl na ito na hindi na niya kaya, pero sinasadya nito magdemand sa kanya. Siya ang Elder Master ng Sunset Sect at ang Illusion Sound Sect Master. Paanong luluhod siya sa harap nito? Iniisip ni Jackie na gamitin ang willpower niya para ma-resist ang init. Pero, wala pang 1-0 minuto ang nakakalipas, sobrang pula na ng buong katawan ni Jackie. Silang dalawa ay nasa kailaliman ng cave. Ang lava river ay mas lumapad at mas lumakas ang init. Ngumiti si Daryl pagkatapos makita ito at sinabi, Elder Master, tigilan mo na ang pagtitiis. Maaari kang mamatay sa dehydration o matusta ang katawan mo sa init kapag nagpatuloy ka na ganito. Pagkatapos, nagpatuloy si Daryl ng may seryosong ekspresyon, dagdag pa dito, gusto ko lang naman na magmakaawa ka at hindi maging babae ko. Dagdag pa dito, wala naman tao dito kaya bakit nagmamatigas ka? Mas importante ba ang dignidad mo kaysa sa buhay mo? Sush! Biglang, namutla ang mukha ni Jackie. Sobrang diin din ang pagkakakagat niya sa labi niya. Tama si Daryl. Wala na siyang internal energy at hindi na kinakaya ang init. Hindi niya kakayanin ito tiisin hanggang sa huli. Daryl, napakagatlabi si Jackie bing mga sandaling yon at mabagal na naglakad papunta kay Daryl bago nahihiyang lumuhod. Daryl, nagmamakaawa ako, sa sobrang hina ng boses niya, wala ni kahit sino ang makakarinig nito maliban na lang kung pinakinggan mo ito maigi. Hindi niya inasahan na magmamakaawa, at luluhod siya ng ganito sa jigong ito. Ano? Nagkunwari si Daryl na hindi niya narinig ito. Anong sinabi mo? Hindi kita marinig. Ipinasok ni Daryl ang daliri niya sa tenga niya at yumuko nung sinabi niya ito habang nakatingin kay Jackie. Nanginig si Jackie at napakagatlabi ng madiin, kaya halos nagdudugo ito. Na nagmamakaawa ako, pakiusap, napakagatlabi si Jackie, at mahina na sinabi ito. Yumuko siya habang sinasabi ito, at hindi man lang tumingin kay Daryl. Ang exquisite nitong mukha ay sobrang namumula. Si Daryl ang pinakakinamumuhian niya at gusto patayin kahit tulog siya. Pero, kailangan niya kalimutan ang dignidad at ego niya sa harap nito ngayon. Napakamasunuri naman, nakangiting sabi ni Daryl. Nakangiti siya at sobrang saya. Haha! Hindi ba't arogante ka? Umaasta kang mataas sa kahit saan sa Yellow Sea Continent. To the point na pinepuwersa mo ang lahat na iwasan ka kapag nakikipag-meet sila sayo, pero iba na ngayon, kailangan mo kalimutan ang ego mo at lumuhod sa akin. Pagkatapos, iniwave ni Daryl ang kamay niya at inikast ang White Lily Cold Flame bilang protective shield sa paligid niya, pero sa sobrang liit ng shield na ito, hindi ito halos kasya kay Daryl. Sush! Nanginig si Jackie at namula. Ang jigong Daryl na ito. Hindi pa sapat na verbally siyang tinake advantage nito, pero sinadya nito na liitan ang shield para magdampi ang mga balat nila kapag pumasok siya sa radius ng shield na ito. Pero, mamamatay siya sa dehydration kapag hindi siya pumasok sa shield. Wala nang magawa si Jackie kung hindi tanggapin ito. Paakagat-labi siya at pumasok sa protective shield ni Daryl. Ang bango niya.
Nung mga sandaling yon, na-mesmerize si Daryl sa amoy nito, at hindi niya mapigilan na tingnan si Jackie. Si Jackie ay hindi lang gorgeous, pero ang figure niya ay flawless din, siya ay perfect. Nung mga oras na yon, sa sobrang lapit nila, mukha silang in love. Kung may mga taong nakapaligid sa kanila ngayon, paniguradong magugulat ang mga ito. Ang high at mighty na Illusion Sound Sect Master, at Elder Master ng Sunset Sect, ang nagbibigay takot sa lahat ng cultivators sa Yellow Sea Continent kapag ni-mention ang pangalan niya, ay lumuhod at sumunod kay Daryl. Napakagatlabi si Jackie, hanggang sa halos magdugo ito nung naramdaman niya ang malanding pagtitig nito. Sobrang hindi siya komportable, pero wala siyang lakas ng loob na gumalaw. May posibilidad na aksidente siyang maalis sa protective shield kapag gumalaw siya at masunog ng init sa labas. Daryl, binabalaan kita. Huwag kang maglalakas ng loob na mag-isip ng mga bastos na bagay sa akin. Dahil kung hindi, hahuntingin kita hanggang sa mamatay ako. Mag-isip ng mga bastos. Huwag sana masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sinong magkakagusto sa isang babaeng may strong personality na katulad mo? O baka naman, ikaw ang may gusto sa akin. Ikaw. Silang dalawa ay nag-away habang naglalakad. Pagkatapos maglakad ng mahabang oras, ang space sa harap nila ay naging bukana. Lumabas sila Daryl at Jackie sa cave, pero ang sumalubong sa kanila ay isang malaking butas na gawa na tao. FCK. Nung mga sandaling yon, tumingin si Daryl sa harap at kaagad nagulat at walang masabi. Ang malaking butas na ito ay may ilang daang metro ang haba. Ang lava river ay naging isang pool ng lava. Malalaking fumises ang nasa taas nito, at may at least higit sa 10 ito. Ang frost iron chains ay nakakonekta sa furnaces, at ang kabilang dulo nito ay nakalagay sa gilid ng butas. May 3 malalaking words ang nakasulat sa southern wall ng butas, Sword Casting Pool. Sword Casting Pool. Nung nakita niya ito, nagtaka si Daryl. FCK, dito ba ginagawa ng famed sword manor ang mga sandata nila? Ang underground lava river ay dinala siya sa lugar na ito. Coincidence nga naman. Habang kausap ang sarili, napansin ni Daryl na may maraming tao sa harap ng malalaking furnace at focused ang mga ito sa paggawa ng sandata. Ang mga lalaki ay naka-uniform ng may logo na famed sword manor. Tama si Daryl. Ang sword casting pool ay kung saan ginagawa ang mga sandata ng famed sword manor. Ito ay isang forbidden na lugar din at hindi bukas sa publiko. Dito ginagawa ang pinaka-amazing na mga sandata ng famed sword manor. Ang famed sword manor ay nakatayo sa labas ng sword casting pool, at sobrang ganda ng scenery na ito. Ang famed sword manor ay pinagpasapasahan ng mga generations, mga ilang libong taon na ang nakakalipas. Walang kapantay ang skills nila sa paggawa ng mga sandata, mga ilang libong taon na ang nakakalipas. Isa sa mga Johan ancestors ang nakadiscover nito sa pamamagitan ng trial at error sa paggawa ng sandata gamit ang natural na lava. Naging mas matibay at matalas ang mga sandata dahil dito. Kaya naman, nag-set up siya ng malaking base dito. Sush! Kinilabutan si Jackie nung nakita niya ang nasa harap niya. Sobrang nagulat siya. Mga ilang sandali lang, bumalik na sa wisyo si Jackie, at kaagad siya dumistansya kay Daryl. Nung mga sandaling yon, namumula pa din ang mukha niya mula sa pagbablush. Hinatak niya ang mga damit ni Daryl at tinanggal ito para suotin niya. Ang mga damit niya ay basang-basa ng pawis, kaya bakit niya hahayaan na makita siya ng iba na ganito? Nung mga sandaling ito, kasing pula ng mansanas ang mukha nito. Siya ang high at mighty na Elder Master ng Sunset Sect pero ang tagal nilang magkalapit ni Daryl. Habang nakakaramdam siya ng hiya, ngumiti lang si Daryl at hindi umimik. Sino ka? Nung mga sandaling yon, napansin sila ng mga taong gumagawa doon. Nagulat sila. Wala! Ilang segundo lang, napapaligiran na sila ng 1 dosenang guards na may mahahabang sabers sa mga kamay nito. Kasabay nito, sumigaw sila para sa backup. Intruders! Dalian nyo, tulong! Nagkagulo ang buong famed sword manor. Kagad namang dumating si Jacob Johan, kasama si Parker, at ang ilang elite na disciples. Isa sa kanila ay ang pinsan ni Parker, si Lucas Draco. Dari, tinulungan sila ni Daryl sa pinaka-crucial moment nila nung pinamunuan ni Jackie ang Illusion Sound Sect disciples para atakihin ang famed sword manor.
Nung mga sandaling yon, sobrang nagpapasalamat sa kanya si Jacob. Pero, pagkatapos nito, nalasing si Daryl at pumasok sa kwarto ng anak nito sa gitna ng gabi, kaya sumama ang ekspresyon niya dito. Pagkatapos, biglang nawala si Daryl. Inisip ng lahat na umalis siya, dahil na guilty siya, kaya naman hindi nila inexpect na magpapakita ulit ito. Ang mas kinagulat pa ni Jacob ay hindi lang basta bumalik si Daryl sa famed Sword Manor, nagpakita ito sa sword casting pool. Ang sword casting pool ay may komplikadong environment. Ang underground lava ay nakakalat sa buong lugar. Ang isang ordinaryong tao ay hindi kakayanin ang init nito. Dagdag pa dito, mahigpit ang pagbabantay ng famed Sword Manor dito, kaya walang nakakapasok dito ng mahigit 1,000 taon. Pero, hindi lang ito nakapasok sa forbidden area, pero hindi rin ito naapektuhan ng init. Paano niya ginawa ito? Nung mga sandaling ito, hindi alam ni Jacob na may white lily cold flame si Daryl kaya kahit na delikado ang cave para sa ibang tao, hindi nito naapektuhan si Daryl. Siya ito. Tiningnan ni Parker si Daryl at medyo nanginig. Wala siyang masabi at tulala. Si Lucas na nasa tabi niya ay gulat din. Siniraan ni Lucas si Daryl at nilasing ito. Pagkatapos, sinuntok niya si Daryl hanggang sa mawalan ito ng malay at inilagay siya sa kwarto ni Parker. Ito ang dahilan kung bakit inisip ng mga tao sa famed Sword Manor na nalasing si Daryl at gusto pagsamantalahan si Parker. Pagkatapos, dinala ni Lucas ang walang malay na si Daryl paalis ng famed Sword Manor. Gusto niyang dalhin ito sa main altar ng Illusion Sound Sect at ibigay kay Jackie. Sa paraang ito, iisipin ng mga tao na umalis si Daryl dahil sa ginawa nitong krimen. Pero, naging sakin si Lucas bago sila umabot doon. Gusto niya makita kung anong dalang mga kayamanan ni Daryl kaya aksidente nitong napalabas si Rocky. Sa huli, naiwan siyang nakatayo doon at pinanood lang si Rocky na tangayin si Daryl papalayo. Pagkabalik niya, nagsinungaling si Lucas at sinabi na tumakas si Daryl. Sigurado siya na hindi nababalik dito si Daryl kailanman, pero hindi niya inasahan na babalik ito. Wow! Kasabay nito, nagkakagulo ang mga tao. Daryl. Mga ilang araw lang ang nakakalipas, lasing siyang pumasok sa kwarto ni Miss Parker. Pagkatapos, tumakas siya. Sinong makakaalam na ang tapang niya para bumalik? At nagdala pa siya ng gorgeous na babae. Ang ganda niya. Maraming nakatingin kay Jackie, halos lumuwa ang mga mata nila. Nung mga sandaling yon, kahit nasuot ni Jackie ang mga damit ni Daryl, mahirap na itago ang perfect curves niya lalo na ang magandang mukha niya. Ito ay rosy at kasing pula ng mansanas dahil sa init. Siya ay sobrang charming at sexy. Kahit na sobrang sikat ni Jackie sa mga cultivator circle sa Yellow Sea Continent, bihira lang siya magpakita ng mukha. Tsaka, lagi siyang nakadamit bilang lalaki. Kaya naman, walang nakakaalam sa kanila kung sino siya. Nung naramdaman niya ang pagkatuwa ng mga tao sa kanya, naging uncomfortable ito para kay Jackie. Naiirita siya pero wala siyang magawa. Ubos na ang internal energy niya, paano niya tuturuan ng leksyon ang mga taong ito? Daryl. Sa wakas, bumalik na sa wisyo si Lucas. Humakbang ito papaharap, sinuro si Daryl at sumigaw, napakawalang hiya mo. Ang lakas ng loob mo na bumalik dito. Bakit ka pumasok sa kwarto ng pinsan ko nung isang gabi? Anong balak mong gawin? Pagkatapos, tumingin si Lucas sa paligid at nagpatuloy, Daryl, tinulungan mo nga ang famed Sword Manor dati. Nagpapasalamat kami at pinagkatiwalaan ka namin, pero sinong mag-aakala na isa ka palang masama na tao? Ang lakas ng boses niya at tunog righteous ito. Napagdesisyonan ni Lucas na wala siyang pake sa rason ng pagbalik ni Daryl. Sa halip, kailangan niya pigilan ito sa pagsasabi ng totoo. Nawalan ng malay at lasang si Daryl nung mga oras na yon, mahihirapan siya ipaliwanag ang sarili niya. Sush! Pagkatapos, tumingin ang lahat kay Daryl ng may galit. Maapektuhan ng honor ni Miss Parker, ang reputasyon ng buong famed Sword Manor, kaya dapat magbigay si Daryl ng explanation. Namula si Parker. Walang ginawa sa kanya si Daryl nung gabing yon, pero may kinalaman ito sa innocence niya. Ang kahit sinong babae ay mahihiya kapag narinig ito. Tumitig si Jacob kay Daryl habang hinihintay ang sagot nito. Ano? Nagulat si Daryl, sumakit ang ulo niya. Tumingin siya sa namumulang mukha ni Parker, at wala siyang masabi.
Pumasok ako sa kwarto ni Parker at gustong pagsamantalahan ito. Paano naging posible ito? Tsaka, paano ko malalaman ito? Nung mga sandaling ito, naguguluhan si Daryl. Ang tanging naaalala niya lang ay inimbita siya ni Lucas para uminom. Pagkatapos, nawalan na siya ng malay. Pagkagising niya, nasa Holy Lake na siya ng Sunset Sect. Tama. Biglang may narealize si Daryl. Si Lucas ang may pakana nito, gusto nito siraan siya. Ngumiti si Daryl at tumingin kay Lucas. Sinabi niya, Lucas, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sa halip, gusto ko malaman ang nangyari. Pagkatapos, ni-refresh ni Daryl ang memory niya. Patuloy siyang nagsalita, naalala ko na nalasing ako pagkatapos ng ilang rounds ng drinks kasama ka. Pagkatapos, sinuntok mo ako at nawalan ng malay, tama? Sush! Gulat na tumingin ang lahat kay Lucas. Sinuntok niya si Daryl kaya nawalan ito ng malay. Ako. Nagpanik si Lucas dahil nararamdaman niya ang mga tingin ng tao sa kanya. Pero, bumalik siya sa wisyo at ngumisi kay Daryl. Mukhang marunong ka talaga gumawa ng kwento. Ikaw ang Secmaster ng Elysium Gate at ang Westrington Emperor, paanong mawawalan ka ng malay ng ganun lang? Huwag mong ipasa ang responsibilidad sa akin. Pagkatapos, sinabi ni Lucas, Daryl, isa kang influential na figure, pero ayaw mo aminin ang kamalian mo. Paano mo natatawag ang sarili mo naman? FCK. Nagalit si Daryl nung iniba ni Lucas ang katotohanan. Pero, wala siyang ebidensya, kaya hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang sarili niya. Nung nakita niyang tahimik si Daryl, naging proud si Lucas. Ngumisi siya ulit. Mukhang wala ka nang masabi, siguro yan na ang guilty mong konsensya. Huminga ng malalim si Daryl at hindi na kinausap si Lucas. Sa halip, tumingin siya kay Jacob at sinabi, Manor Master Jacob, hindi ko alam ang nangyari nung gabing yon. Pero, ipinapangako ko, kasama ang reputasyon ko na magkaibigan kami ni Miss Parker. Kailanman ay hindi ko gagawin ito sa kanya. HMM. Medyo na-relax ang mahigpit na ekspresyon ni Jacob. Tumango siya at sinabi, natural na papaniwalaan ko si Master Darby. Sa tingin ko din na medyo fishy ang buong insidente na ito, at mukhang kailangan ko ito imbestigahan ng mabuti. Bilang famed swordman or master, si Jacob ay isang experienced na cultivator. Kahit na sandali lang niya nakilala si Daryl, alam niyang hindi ito ganun na tao. Uncle! Kinakabahan si Luca. Sumigaw siya, si Daryl ay fake. Mukhang mabait lang siya pero napakasama niyang tao. Kaya bakit mo siya pinapaniwalaan? Nung mga sandaling yon, sobrang kinakabahan si Lucas. Pinlano na niya ang buong insidente. Kaya bakit niya hahayaan si Jacob na imbestigahan ito? Panik na tinuro ni Lucas si Daryl at sinabi, ang lalaking yan ay malibog at matapang. Ilan na kayang mga babae ang sinaktan niya? Pagkatapos, tinuro ni Lucas si Jackie at sinabi, tingnan mo. Punit-punit ang damit ng babaeng yon. Dinakip siguro siya ni Lucas gamit ang panloloko. Tuso si Lucas. Alam niya na walang maniniwala kay Daryl hanggat walang pruweba. Kaya naman, dinamay niya si Jackie. Sa huli kasi, mukhang haggard si Jackie, mukhang dinakip ito ni Daryl. Hindi na mukhaan ni Lucas na ang magandang babaeng ito ang magdidikta kung mabubuhay siya o mamatay, ang sect master ng Illusion Sound Sect. Kahit na si Lucas ay sect member, nakita niya lang ito na nakasuot ng panlalaki kaya hindi niya alam na babae ito. Wow! Nung mga sandaling yon, nagsigawan ang madla at tumingin kay Jackie. Oo, may sense ang mga sinasabi ni Master Lucas. Ang babaeng ito ay nasa haggard na ship, baka dinakip siya ni Daryl. Sinong mag-aakala na ganitong tao pala si Daryl? Hinahangaan ko pa naman siya dati. Nag-usapan ng madla, kumbinsido sila na si Jackie ay dinakip ni Daryl at gusto nito ito pagsamantalahan. Ngumiti si Daryl pero hindi nagsalita. Sush! Nanginig si Jackie at sinamaan ng tingin si Lucas, nahihiya at nagagalit siya. Ang tanga ni Lucas! Ang lakas ng loob niya sabihin na hostage ako ni Daryl. Bakit ba ako may stupid na sect member? Nung mga sandaling yon, gusto patayin ni Jackie si Lucas, pero pinigilan niya ang sarili niya. Ubos na ang internal energy niya, at siya ang namuno sa Illusion Sound Sect para atakihin ang famed sword menor dati.
Kung malalaman nila kung sino siya, hindi nila siya papakawalin ng ganun-ganun lang. Daryl. Sa wakas, bumalik na sa wisyo si Jacob. Tumingin siya kay Daryl ng may madilim na ekspresyon. Sino ang babaeng nasa tabi mo? Pwede mo bang ipakilala siya sa amin? Curious na tumingin si Jacob kay Jackie. Hindi siya naniniwala na masama si Daryl. Pero, ang babae sa tabi niya ay mukhang naghirap, kaya naman suspicious si Jacob. Kasabay nito, nakatingin si Parker kay Daryl maigi. Kumakabog ang puso niya, naguguluhan siya. Si Daryl ba ay katulad talaga ng sinasabi ni Lucas? Isang masamang tao? Kung hindi, paano niya ipapaliwanag ang babae sa tabi niya? Oo, siya. Ngumiti si Daryl at sinabi, siya ang asawa ko, at aksidente kaming napunta sa underground molten cave. Kamalas-malasan nga lang na sobrang init sa loob nito, kaya ganyan ang itsura niya. Pagkatapos, lumingon si Daryl at tumingin kay Jackie at sinabi, Honey, halika, maghelo ka sa kanila. Relaxed ang ekspresyon ni Daryl nung sinabi niya ito. Ayaw niyang magsabi ng mga walang kwentang bagay katulad nito. Pero, naiintindihan niya na may ongoing na away sa pagitan nila Jackie at famed sword manot. Kung sasabihin niya ang totoong identity nito, katapusan na niya. Kahit na maraming ginawang masamang bagay si Jackie dati, naniniwala si Daryl na hindi ito masamang tao kaya ayaw niya itong mapahamak. Sush! Nanginig si Jackie habang namumula. Sinamaan niya ng tingin si Daryl, nahihiya at galit siya. Ang jigong Daryl na ito. Hindi niya maayos ang sarili niyang problema, kaya hinatak siya nito para maging shield. Ang lakas naman ng loob niya na sabihin na babae niya ako. Napakasama. Asawa. Nung mga sandaling yun, nagulat ang lahat. Bakit mukhang hindi ito totoo? Ang sama ng tingin ng babae kay Daryl. Puno ng galit at pagkamuhi ang mga mata nito, kaya mas mukha silang magkaaway. Paanong asawa niya ito? Daryl. Ngumisi si Lucas at hinamak si Daryl. Tumigil ka na sa pagkukunwari. Malinaw naman na pinilit mo lang siya. Paanong magiging asawa mo yan? Marami ang sumang-ayon. FCK. Napasimangot si Daryl at pasikretong napamura. Baliw si Lucas. Wala akong atraso sa kanya, pero patuloy pa rin siya sa paninira sa akin. Habang iniisip niya ang tungkol dito, ngumiti si Daryl at hinawakan ang kamay ni Jackie. Honey, patawad kung hindi kita tinulungan i-block yung init. Pakiusap, huwag ka nang magalit. Tingnan mo, hindi sila naniniwala na asawa mo ko. Day, tawagin mo akong hubby. Pagkatapos, lumapit si Daryl kay Jackie, at mahinang sinabi, Jackie, ginagawa ko ito para protektahan ka. Isipin mo. Kung di ako makakaalis dito, damay ka rin. Dagdag pa dito, may away pa kayo ng famed sword manor na kailangan masettle. Kapag nalaman nila ang identity mo, sa itnin mo ay papakawalan ka nila ng ganun kadali. Mukhang malungkot ang ekspresyon ni Daryl. Ayaw niyang magsayang pa ng oras sa mga taong ito. Gusto niya lang malinaw ang misunderstandings at umalis para makipagkita kay Zubeide. Nung una, nahihiya at galit si Jackie. Pero, unti-unti siyang kumalma. Tama si Daryl. Kung di ito makakaalis dito, hindi rin siya makakaalis. Pero, bakit niya kailangan tawagin ito bilang hubby? Nahihiya at galit si Jackie. Nagsisimula na rin siyang magsisi. Kung alam niya lang, hindi na siya nagpupumilit na habulin si Daryl. Ibinaba na nga niya ang ego niya nung nagmakaawa siya sa cave, at ngayon kailangan niya ito tawagin bilang asawa. Sa huli, pagkatapos ng ilang segundo ng pag-agam-agam, nagsalita na si Jackie, hubby. Pagkatapos, nag-blush siya, sobrang nahihiya siya. Sobrang ataw ni Jackie na tawagin si Daryl bilang asawa, pero wala siyang choice. Hindi rin maganda na magstay sila dito ng matagal. Mas nasa alanganin sila kapag pinatagal pa nila ito. Tumawa si Daryl. Pagkatapos, ngumiti at tumango ito kay Jackie. Sobrang saya niya. Kahit kailan kasi, hindi niya inasahan na ang cold at aroganteng babae na katulad ni Jackie, ay tatawagin siyang hubby, ang saya nito pakinggan. Tumingin si Daryl kay Lucas ay sinabi, naghihinala ka pa ba sakin hanggang ngayon? Binuksan ni Lucas ang bibig niya, pero walang boses ang lumabas, wala siyang masabi. Ang magandang babae na ito ay asawa ni Daryl. Paano naging posible ito?
Mga ilang sandali lang, umirap si Lucas at ngumisi kay Daryl. Pagkatapos, sinabi niya, tumigil na kayo sa pagkukunwari. Ang buhay ng babaeng ito ay nasa kamay mo, kaya bakit kanya hindi susundin? Pagkatapos, lumapit si Lucas kay Jackie. Gentle niya na sinabi, Lady, pinwersa ka ba ni Daryl na tawagin siyang hubby? Huwag kang matakot at sabihin mo sa akin ang totoo. Kami ang famed Sword Manor. Kahit na gaano kalakas si Daryl, hindi siya gagawa ng kahit anong gulo. Si Lucas ay mukhang kampante nung sinabi niya ito ay kasabay nito, tumingin siya Jackie. Ang ganda. Sobrang ganda. Slap. Sinampal ni Jackie ang mukha ni Lucas nang walang kahit anong warning. Nung mga sandaling yun, hindi na kaya magpigil ni Jackie. Nakirid siya kay Daryl para makaalis sila kaagad sa lugar na ito. Sa huli kasi, naubusan siya ng internal energy kaya kailangan niya makabalik sa sect kaagad para magpagaling. Pero, patuloy pa rin si Lucas sa paghahanap ng mali sa kanila. Hindi lang yun, tinititigan pa siya nito. Gusto ata nito mamatay. Ito ay malakas na sampal kaya nung mga sandaling yun, nagulat sila at tumahimik. Ang lakas ng loob mo nasaktan ako. Hinawakan ni Lucas ang pisngi niya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Jackie. Puno ng pagkagulat at galit ang mga mata niya. Siya ang young master ng Draco family. Nakakahiya kapag kumalat na sinampal siya ng isang babae. HMM. Pagkatapos, napansin ni Lucas ang jade token sa biwang ni Jackie. Nanginig siya at aging tensed. Ang token sa biwang niya ay isang puting purong jade na parang isang cloud. Ito ay intricate at kasing puti ng snow. May nakaukit na mga salita dito, Elder. Nung mga sandaling yun, yung nanginig si Lucas sa galit at gulong-gulo ang isip niya. Ito ang token ng sect master nila, kaya paano niya nakuha ito? Tama siya. Ang token sa waist ni Jackie ay ang token ng sect master ng Illusion Sound Sect. Ito ay simbolo ng supremacy. Bilang member ng sect, hindi makilala ni Lucas si Jackie sa mga sandaling yon, pero alam niya ang token sa biwang nito. Ikaw. Nagulat siya ng ilang segundo bago siya bumalik sa wisyo at tumingin kay Jackie. Lumapit si Jackie, hininaan ang boses niya at cold na sinabi, Lucas, ang lakas ng loob mo na galitin ako. Dapat ay mamatay ka pero di muna kita papansinin ngayon. Kaya dapat tumigil ka na sa kakahanap ng mali sa amin at hayaan na umalis kami ni Daryl. Dahil kung hindi, hindi kita papakawalan ng ganun-ganun lang. Sinabi ito ni Jackie sa authoritative na boses na gamit niya bilang nakadami panlalaki, pero mahina ang boses niya, kaya silang dalawa lang ang nakakarinig nito. HMM. Nung nakita ni Lucas ang Jade Token, may raw idea na siya kung sino ito. Pagkatapos, sobrang namangha siya nung narinig niya ang boses nito. Nakipagtitigan siya kay Jackie. Thud. Kaagad namang nagulat si Lucas at lumuhod sa lupa. Ako, sobrang natakot si Lucas at nagulat. Sobrang nagulat. Ang magandang babae na nasa harap niya ang sect master niya. So ang sect master niya ay isang babae. Rude niya itong tinitigan, siguro ay gusto na niya mamatay. Ano? Napangaga ang lahat, nagulat sila. Hindi nila narinig ang sinabi ni Jackie kay Lucas. Anong nangyari? Bakit lumuhod si Lucas sa harap ng babaeng yon? Siya ay isang young master mula sa kilalang pamilya pero natakot siya nito. HMM? Napasimangot si Daryl. Tumingin siya kay Jackie at pagkatapos kay Lucas. Hindi niya mapigilang isipin ang tungkol dito. Anong nangyari? Bakit takot na takot si Lucas kay Jackie? Nung mga sandaling yun, hindi alam ni Daryl na miyembro ng Illusion Sound Sect si Lucas at nalaman nito ang identity ni Jackie, kaya paanong hindi siya matatakot? Lucas! Nagawa na ring mag-react ni Jacob. Napasimangot siya habang tinatanong si Lucas ng, ano ang nangyayari? Hindi mawawala ang pagkaarogante sa kanyang pamangkin pero nagawa pa rin itong lumuhod sa harap ng isang babae. Kaya agad siyang nagtaka sa ginawang ito ni Lucas. Sush! Tiningnan ng maigi ng mga nagmula sa famed Sword Manor si Lucas habang naghihintay ng magiging sagot nito. Oo. Pinunasan ni Lucas ang malamig na pawis sa kanyang noo bago mag-isip ng isang sandali at sabihing, nagawa akong tulungan ng bayaning ito noon, kaya itinuturing ko na siyang tagapagligtas ko. Hindi ko siya nakilala mula sa malayo kanina.
Natatakot pa rin ng husto si Lucas sa mga sandaling ito. Hindi ba niya alam kung sino talaga si Jackie? Kilalang kilala ito sa hindi mapapantayan yung lupit at kawalan ng awa. Siguradong papatayin siya nito sa sandaling sabihin ni Lucas sa lahat ang tunay nitong pagkatao. Mabuti na lang at mabilis mag-isip si Lucas, kaya mabilis itong nakagawa ng kasinungalingan at sabihin na si Jackie ang kanyang tagapagligtas. Napatango na lang ang lahat ng nakakaintindi rito, habang napapabuntong hininga sa kanilang sarili. Ang babaeng ito pala ang tagapagligtas ni Lucas, kaya pala nagawa nitong lumuhod sa harap ng babaeng yan. Napasimangot naman ang nakatayo sa tabi ni Jackie na si Daryl. Isang arogante at walang awang tao si Jackie. Kaya paano nito magagawang iligtas ang buhay ni Lucas? Siguradong may iba pang relasyon ang dalawang ito. Madam Darby. Ngiti ni Lucas kay Jackie. Gusto niya sana itong tawagin bilang sect master. Pero agad niya itong binago noong ma-realize niya ang mga nangyayari sa paligid. Maingat nitong sinabi na, ano ang nangyayari? Nagulat si Lucas nang malaman niyang babae si Jackie. Naguluhan din siya noong tawagin nito si Daryl bilang hubby. Inakala niya na gusto nitong maghiganti kay Daryl. Kaya bakit sila magkasama? Bakit nila tinatawag na asawa ang isa't isa? Mas lalong tumindi ang pagtataka ni Lucas, habang iniisip ng malalim ang tungkol sa bagay na ito. Hindi niya pa rin alam ang tungkol sa sitwasyon ng walang magawang si Jackie, para matawag nito si Daryl na hubby. Slap! Muling sinampal ni Jackie, si Lucas ng biglaan. Ginamit niya ang buo niyang lakas sa sampal na yon, kaya agad na namula at namaga ang kalahati ng mukha ni Lucas. Nagalit at napahiya si Jackie sa mga sandaling iyon. Isa talagang mangmang ang Lucas na ito. Nagawa niyang tawagin si Daryl bilang hubby nang dahil sa atraso niya rito noon, pero nagawa pa rin siyang tawagin ni Lucas bilang Madam Darby kaya dapat lang siyang masampal ng malakas. Ano? Hinawakan ni Lucas ang kanyang mukha habang nakakaramdam ng pagkaapi sa kanyang sarili. At sa huli ay naiinis nitong tiningnan si Jackie habang sinasabi na, Madam Darby, ano po ang mali kong sinabi sa inyo? Hindi lang si Lucas dahil nagtaka rito maging ang ibang mga tao sa paligid. Ano ang nangyari? Hindi ba tagapagligtas ni Lucas ang babaeng ito? Bakit niya ito sinampal? Manahimik ka! Isang beses lang kitang iniligtas. Ganoon na ba tayo kalapit sa isa't isa? Huwag mo akong tatawagin na Madam Darby. Mas tumindi ng tumindi ang galit ni Jackie habang mas iniisip niya ang tungkol sa bagay na ito. Pinagsasampal at pinagsisigawan nito si Lucas ng walang tigil. Naguluhan ng husto si Lucas sa mga pagsampal na ginawa ni Jackie sa kanya, kaya halos maiyak na siya sa mga sandaling ito. At sa huli ay hindi na napigilan pa ni Jacob ang kanyang sarili. Agad niyang sinabi na, aming bayani, umupo na lang tayo at mag-usap kung mayroon po kaming nagawang mali sa inyo, huwag niyo na po siyang saktan. Hindi magiging ganito kagalang si Jacob kung ibang tao lang ang kanyang kausap. Pero ito ang babae ni Daryl kaya kinakailangan niya itong irespeto anuman ang mangyari. Pero parang walang narinig sa kanyang mga sinabi si Jackie. At sa halip ay nagpatuloy ito sa paglalabas niya ng galit kay Lucas. Dito na nakaramdam si Jacob ng matinding awkwardness sa kanyang sarili. Tama na! At sa huli ay naglakad si Daryl ng paabante, habang sinasabi na, huwag mo na siyang saktan, mapapatay mo na ito. Dito na tumigil si Jackie at nagbuntong hininga sa kanyang sarili. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.